tapang namin ay Makagago, literal hindi na nasa ikaw ang dugo boss ko namin. ngayon. Walang Matagal na akong nag-resign sa'yo. Lumipat na ako kay FLM kasi mas mayaman siya sa'yo at mas may abilidad at mas matapang. Kaya pakinggan mo si FLM. Pakinggan mo yung advice ng kanyang abogado. Pakinggan mo. I-post mo yung address mo po. O, ako pupunta. Ilalampasok kita dyan sa harapan ng bahay mo. Diyan dyan sa San Pablo tayo, papa. Alam mo, ang tapang namin ay literal na nasa dugo namin. Walang duwag na San Pableño. Sabi ng lawyer ko, wag. Wag na wag mong gagawin yan. Mas mataas ka na eh. Pipitsugin lang yan eh. Wala ka nang dapat patunayan. Tumakbo ka senador, 5 milyon naging boto mo eh. Wala kang dapat patunayan. Yang ka na, hayaan mo siya. Pero pagka pumirma ng waiver, sulat kamay at maliwanag yung pagkakasulat, na wala kayong demandahan, kami nang bahala do kahit magdemanda na sila. Basta meron tayong makuhang kopya na sulat kamay niya. Sabi ni lawyer ko, wag na wag kang gagawa. Pwede yan, mura-murahin mo lang. Dito ako napamilip kay FLM eh. Grabe, talagang kahit matalino na, kahit nasa kanya na lahat, pero nakikinig pa rin sa abogado niya. Kaya talaga guys, hindi talaga to matatalo. Madiskarte na, masayahin na, maabilidad na, matapang pa, at saka mayaman guys, mayaman. Sige guys, pag-usapan natin ngayon yung post ni Makagago na magpapaalam na daw siya. Magpo-post na daw siya ngayong gabi at saka bukas, magpapaalam na daw siya at magpa-farm daw muna siya. Makagago na lang yung tawag ko sa'yo. Medyo kasi talagang nawala na yung katiting na tiwala ko sa'yo. Nawala na bumaba na. Aminin ko na lang yung totoo, magpakatotoo na lang ako kasi lahat naman tayo dito kailangan magpakatotoo di ba? Ay, ito yun. No, totoo lang tayo. Siyempre, hindi naman pwedeng nasa FLM lang yung busy sa kaharap ng mga kasong isinampa nyo sa kanya, na si FLM lang yung parang, araw-araw, busy, di ba? Siyempre, magiging busy rin kayo. Siyempre, di ba? Haharapin nyo rin yung kasong isinampa sa inyo. O, nagbibigay sa kanila na ng galit na Ang hina ng signal talaga. Grabe. Hina ng signal, guys. So, kamusta naman kayong lahat? Sa lahat ng mga bashers, sa lahat ng mga nag-content kay FLM, kamusta na mga engagement ninyo? Mababa na, di ba? Kasi wala na nga Facebook, wala nang TikTok. Hindi ko alam kung nagla-live pa sa FLM sa YouTube kasi bihirang-bihira ako nag-YouTube. Ganun talaga, guys, no? Kasi tapos na ang laban. Tinapos nyo na nung mawala. Nang hindi nyo na makikita sa FLM. Ano pa nga bang i-content? Di, wala na. Wala na. So, kasi ganun, guys, no? Dapat kasi, yung kung ganun talaga na gusto natin i-content yung isang tao, wala na lang sanang demandahan. Kasi, pag nagdemandahan, wala na. Patay na yung content, di ba? Wala na tayo ngayon i-content. Kahit ako, mababa na rin yung engagement ko. Kasi, hindi na natin siya nakikita sa social media. Hindi na tayo medyo updated sa kanya. Nasaan na yung content ni Boss Genius Vlog? Si Boss Makagago. Iba na naman ang kinokontent. Hindi na kasing taas ang hype sa kay FLM. Diba? So, wala na. So guys, ang video to ay para kay Bungo TV. Kasi meron pong mensahe na pinaaabot si Kuya Alex sa kanya. So pamangkin, nag-usap kami ni Kuya Alex ngayon lang. As in video call. Talagang on cam. Pero, hindi na kami nag-screenshot. Hindi na kami nagbigay ng, alam niyo na, ng ebidensya. Kasi alam na namin yan. Marami na naman ang magpo-post. Marami na naman ang mambabash. Kung ano na naman na caption ang ibibigay ninyo. So ito to. Bungo, sinabi ko kay Kuya Alex na mabait ka naman talaga na ikaw yung dekalibreng kritiko ni Boss FLM. Kasi marunong ka, ganyan, no? Kahit na medyo tinitira mo kami, pero nakukuha mo yung loob namin, yung puso namin, Bungo, nahulog yung puso namin sa'yo. Kasi hindi naman talaga masasama yung mga yung mga supporters na FLM. Hindi naman kami mapanira. Kami naman ay bumabanat lang sa
alam nyo na, sa social media, ng kung ano lang yung kaya namin ibanat, yung interview nyong dalawa. Basta ang hinihibog naman daw siya LM kasi kaibigan niya yun eh. Pero sasagutin niya lang yun, kaya niya lang sagutin, pero yung talagang titirahin sa programa, sa live sa FLM, wag naman daw ganun. So, hindi mo naman yung ginawa sa akin, Bungo eh. So, ang sabi lang niya, wag lang daw damayan ng pamilya, ng mga anak, wag lang daw tirahin yung mga, alam niyo na, mga kapatid o sino dyan. Kasi yung ginagawa natin sa social media, tayo lang to. Tayo lang yung involved dito. Wag na nating halongkatin kasi mga yan, may mga private na buhay. O baka tayo lang, magtirahan tayo, walang problema. O, di ba? Kasi kami lalaban din kami ng tirahan. Ganyan, no? Ganyan ang mga professional vlogger, di ba? So, ito lang yung masabi ko sa iyo, Bongs, pamangkin. Ha? Be good. Panatilihin mo yung respeto. Alam naman natin yung platform natin. So guys, alam ko marami sa inyo naghihintay na gusto ko makita after ng heartbreak ko, after nung sa live ni FLM na huyo ako sa kanya, di ba, na hindi niya ako kilala. Heto, okay naman po ako guys. Okay naman po ako. Wala naman po akong dapat ikakasama ng loob sa kanya kasi yung support naman kasi na binigay ko sa kanya is galing naman yun sa puso ko eh. Kusa yun eh. Kusang loob kong pinili na suportahan siya nung mga panahon na hindi ko nakita na mayroong taong sumusuporta sa kanya sa social media maliban lamang kay Kuya Alex. Ngayon guys, karapatan ni FLM yun eh. Kung i-appreciate ka niya, kung i-deny ka niya, nasa kanya naman yun. Kung yung sa ginawa niya. Pero ang sa akin lang is, wala akong dapat ikakasama ng loob. Kasi sumugal ako ng pagsuporta ko sa kanya. Okay. Yung feelings naman guys, sabi niya content nga lang daw. Actually ako yung nag-inject sa isip niya na content lang yung ginagawa ko. Kasi ng mga month of March, nag-reach out siya sa akin eh. At ako mismo yung nagsabi sa kanya na, boss, pasensya ka na sa content ko ha. I was the one who injected on his mind na content yung ginawa ko. Kaya tinandaan niya yun. Diba? Siguro kung alam niya na totoo, yung pagmamahal ko na yun, kinilig-kilig na yun. Pero hindi guys, ang hindi lang niya kasi alam noong mga February at saka March, gumagwapo siya sa paningin ko. Gumagwapo siya. Hindi ko alam. Pero sa totoo lang, ang mga ex ko kasi talagang, ang gagwapo nila, hindi ako napatol sa basta. Pero hindi ko sinasabing basta ng second. Pero sa itsura, may mga itsura yung mga ex ko. At saka may mga kalidad, at saka mayayaman. Meron akong ex na 2 milyonaryo. Yung isa yung nagpaaral sa akin hanggang makagraduate ako ng college. Binigyan ako ng diploma. At ang isa naman is, kausap ko kagabi. Sabi ko sa kanya, kamusta yung yung mga ginagawa ko dito sa social media, na masasabi mo? Sabi niya sa akin, lokaret ka. Ganon. Pero guys, ang mga ex na milyonaryo, yung mga mayayaman, yun pa yung mga nagiging kaibigan ko, yung mga walang kwenta, yung mga walang pera, yung mga kaaway ko, hindi ko na pinapansin. Ayaw ko silbigan ng panahon. Joke lang. Oo, alam mo, sa totoo, kinilig ako kay FLM ng mga month of February at saka March, pero noong April, nawala yung pagmamahal ko sa kanya, hindi na siya ganun kagwapo ulit. Oo. Pero kasi ang gusto ko talaga, maging magkaibigan na lang kami. FLM, Francis Leo Marcos. Maraming salamat ha, kasi sa loob ng 3 buwan, ang dami-daming nangyari sa buhay ko. Binasya ko, oo. Talagang matindi yon. Tapos ang dami-daming nag-report sa account ko. Pero naging matibay ako, kaya nga ang dami kong natutunan eh. At saka, ang dahil sa'yo, ang dami kong nakilala dito sa Facebook, si Makmak. Nung una, grabe, pinasya ko ng mga supporters ni Makmak. Pero hindi ko naman sila inaway. Hindi ko alam kung bakit inis na inis sila sa akin. Pero ngayon okay na kami. Oo, okay na kami. Higit sa lahat, andyan si Bungo. Naku, grabe yan si Bungo ha. Kung makabash sa akin, grabe, wagas. Pero friends naman kami. Si Kuya Alex, siguro masasabi ko siya yung the best na nangyari. Pinakamagandang nangyari sa buhay ko dito sa Sokmed. Ikaw, medyo hindi eh.